Magandang araw sa ating lahat mga idol at masayang pagbabalik sa ating munting channel. Panibagong araw, panibagong pamana na naman tayo. Uli tayong namana dito sa Divinuvo Island. Sinamantala natin na medyo mahina ngayon yung amihan. Babalikan natin yung mga spot kung saan tayo nakakahuli ng malaking isda. At hindi naman tayo nabigo, nakahuli naman tayo ng 3 peraso na good size na mga isda. Ayan o, thank you Lord sa biyaya. 3 perasong isda. Then magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Time check natin ngayon, alaw na 24 ng hali. Balik tayo dito sa Divinuvo Island. Kasama natin si Daryl. Ayan. Na kami bababa. Ito namin yung maya dito. Yan. Ito namin yung Daud na pasig kung tawagin dito. Baka kayanin na. Yung gamit natin. Inverted na spare gun. Naka-break away setup lang tayo. Para yung mga channels namin, lagay lang namin dito sa buya. Hindi kayo mahirapan mga ano. Dala. Abang-abang lang tayo dun sa bababa namin. Pagkatapos nating marilod ang ating pana, agad na tayo na pumunta dito sa Bahura. Warm up dive muna tayo. Ganun talaga pag unang sisid natin, hindi tayo tumatagal sa ilalim. Ilang segundo lang yung breath hold natin sa ilalim, kaya pakadapa natin, tingin sa paligid. Agad na rin tayo dito na umahon. Medyo nahapo pa tayo o napapagod, kaya hindi tayo makapag breath hold ng maayos. Pagkatapos natin mag warm up dive sa bahura na ito, naka ilang dive pa tayo bago tayo pumunta dun sa mga bahura kung saan tayo nakakahuli ng malaking isda. Hindi kasi tayo nakakasisid ng matagal pag isa lang hanggang 2 beses tayo nagsisisid. Kailangan talaga nakakarami muna tayo ng sisid bago tayo nag dive dun sa mga bahura na nahuli na natin ng malaking isda. Pagkatapos nating mag warm up dive, agad na tayo dito na pumunta sa bahura. At dito may nakita sana tayong ipusin kung tawagin namin, o ipus-ipus sa ibang lugar. Papanain na sana natin ito nang biglang may sumulpot sa atin na tribali. Kaya ito lang yung pinana natin. Thank you Lord. Biglaan talaga na lumapit itong bluefin tribali. Buti na lang hindi natin pinana yung ipuson o ipus-ipus. May mas maganda pala na biyaya na ipapahuli sa atin. Isang bluefin tribali. At dito mga idol, parang sumabit yung ating line dun sa biyak. Kaya yung ating breakaway na lubid lang hinila ko muna para hindi mapersa, baka makapunit rin yung isda na napana natin. Kailangan yung programa natin sa sakit. Hindi makapunit. Sama natin. Hindi makatagal. Sabit pa to. Ha? Lango. Di na sabit pa.
At dito mga idol, humingi na ako ng backup shot kasi nakita ko yung tama sa bluefin. Medyo alanganin at malapit na itong makapunit. Kaya tinawag ko si Bro Daryl para i-second shot yung bluefin na napana natin. Dito sinisida ni Bro Daryl yung bluefin na ating napana para i-second shot. Para rin ma-secure namin itong bluefin na ating napana. Kaso nang tirahin ito ni Bro Daryl, ito yung nangyari. Mintis mga idol. Daplis lang yung patama ni Bro Daryl kaya natawan lang tayo. Hindi niya natamaan yung bluefin kasi napakalapit na. Kaya kinuha natin yung pana ni Bro Daryl at kinawakan natin yung shaft para tusukin na lang natin yung bluefin. At agad natin ito na sinisid para tusukin itong bluefin. At eto naman, natusok naman natin mga idol kaya na-secure natin itong bluefin tribali. Thank you Lord. Thank you, Lord. Yung patama natin. Second shot ni Daryl. Lord, pagbibano natin. Mapit na krik-krik oh. Thank you, Lord. Sa dive natin ito, nag-drop tayo dito sa ibabaw ng bahura. Ito yung bahura na maaabot ito ng 7 dipa ang lalim pag low tide yung bahura na ito. At dito nakakita tayo ng napakaraming parrotfish o dalunutan kung tawagin namin. Pag tingin natin sa unahan na bahagi ng bahura, may nakita tayong malaking surahan, nasa 2 kiluhin na mahigit. Kaso lang hindi ito lumalapit, kaya hinintay ko muna, baka may iba pang isda na pwede natin mapana na lalapit sa atin. Dito nagkrek-krek lang talaga tayo, yung fish cooler na bili natin kay Bro Vivo. At sa gustong mag-order ng fish cooler, PM nyo lang si Bro Abraham. Ito talaga yung mga parrotfish talagang lumalapit sa atin kaso hindi tayo dito tumitira. At dito nag-resurface na tayo kasi paubos na yung hangin natin, ayaw lumapit ng surahan kaya babalikan lang natin ito. Pagkalipas ng ilang minuto na pagpapahinga natin o rest interval, yan, nagpahinga tayo ng 5 hanggang 4 na minuto yung pagpapahinga natin, lalo na pag ganito na malalim at malayo yung body natin. Pagsisid natin, eto na, dito tayo napadpad sa gilid ng bahura at nandito pa rin yung mga grupo ng parrotfish. Kaya hinintay lang natin kung baka may lalapit na isda na pwede natin mapana. Napakarami talaga ng parrotfish at mga lalaki na. Kaso hindi tayo tumira dito ng parrotfish kasi bawal daw ito. Kaya hinayaan lang natin at patingin-tingin tayo sa paligid nang biglang may sumulpot na malaking snapper. Talagang napakasulit ng fish cooler na krik-krik. Thank you Bro Vivo. Ito yung napaka curious na snapper na napana natin. Nagamit natin itong krik-krik o fish cooler by Corsi Spearmaster. Ayos na, napakaganda ng patama natin. Sobrang lapit kasi nung snapper. Halos dumikit na sa dulo ng pana natin. Buti na lang hindi ito kaagad lumayo at bumalik ito sa atin. Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na mapana. Ganito mga idol yung ginagawa ko para pag naka-break away tayo, para hindi yung barrel natin hindi mawala. Tinatali ko muna sa lubid natin bago natin i-recover yung isda nating napana. Laki snapper mga idol. Thank you, Lord. Ito na.
Sobrang saya talaga natin mga idol na makita na natin itong isda na napana natin. Ito yung snapper na kulay green. First time din natin makahuli ng ganitong snapper kaya napakasaya natin. Thank you Lord. Ang laki na nito mga idol. Tumimbang ito ng mahigit 5 kilo. Isa, napakalaking biyaya na mga idol. Isang malaking snapper. Sa dive natin ito mga idol, nag-drop tayo dito sa isang bahura. Ito yung bahura na may bilog sa gitna. Ito yung bahura na madalas natin makitaan ng surahan. Kaya dito pagbaba natin nakakita na tayo ng surahan pero hindi pa gaano kalaki kaya hindi muna natin ito pinansin. Hinayaan muna natin ito, baka may mga laking surahan pa na lalapit sa atin. Naghintay muna tayo ng ilang segundo at nag-fish call muna tayo. Baka may biglaan lumapit na malaking isda. Wala talagang lumalapit na ibang isda. Kaya itong surahan na lang yung papanain natin. Good size na rin ito at ayos na pangdagdag sa huli nating isda. Medyo nag-aalangan pa tayo sa pagtira kasi medyo malayo yung surahan na ating nakita. Pero sinubukan pa rin natin ito na panain at tinamaan naman natin ito mga idol. Thank you Lord. Nakadagdag ulit tayo sa huli nating isda. Isang blue spine unicorn o primerang klaseng surahan. Natin yung mga idol. Ito na rin yung huling isda na napana natin mga idol. Kasi pagkatapos natin ma-secure ang surahan na ito, agad na tayo na kumahon at nakalimutan na natin na mag-video. Napasubok kasi tayo sa lakas ng agos dun sa inahunan namin. Kaya nakalimutan natin mag-video. Ayos na. Good size na rin itong surahan natin na nahuli. At dito na tayo mga idol nakapag-video sa pag-ahon na natin. Ayos na rin yung mga nahuli natin. Nakatatlong piraso rin tayo. Isang bluefin trevally, isang malaking snapper at isang unicorn fish. Ayos na, napaka-effective talaga ng Cray Bro Vivo. So yun mga idol, bali ito lahat yung nahuli natin. Tatlong piraso, isang surahan at talakitok tapos snapper. Ayan, mabot ng 7 kilo. Ayos na, malaking blessing na mga idol. Kaya abang-abang lang tayo mamaya para ipakita natin kung ilan yung kinita natin sa huli natin na ito. So yun mga idol, bali ito na lahat yung nabenta natin, yung 3 piraso natin na isda. 7 kg, 250 per kilo. May kinita naman tayo na 1,750. Ayos na, malaking blessing na mga idol at malaking tulong na para sa pang-araw-araw natin na pangailangan. Bali, antabay lang tayo mga idol sa susunod na upload natin na video. Wala muna tayong shoutout sa upload natin yun. Pasensya na mga idol. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating munting channel. Pasensya na mga idol kung medyo
matagal tayo bago nakakapag-upload. Medyo nabibisi tayo ngayon kaya hindi tayo makapag-upload. Ayos na. Maraming salamat sa inyo mga idol. God bless us all.